Pag-usapan po natin dito ang tungkol sa kahilingan ng US SEC or Securities and Exchange Commission ng bansang US, kung saan ay kanila pong itinakda ang January 15, 2025, next year po yan, bilang deadline para sa kanilang appeal or apila laban kay Ripple. Si Ginoong James Phelan, isa pong kilalang defense lawyer, ang nagbahagi ng impormasyon na ito sa pamamagitan po ng X. Yan, ito po yung dating Twitter. Ang kanilang layunin ay magbigay ng higit pang detalye sa kung bakit sa tingin ng SEC ay nagkamali si Judge Analisa Torres sa kanyang desisyon ukol po sa programmatic sales na XRP at iba pang distribution nito. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga ba talaga ang kahilingan ng SEC? Ang SEC ay humiling kay Catherine O. Hagen-Wolf, ang clerk ng Court of Appeals para sa Second Circuit, kung saan ay itinakda sa January 15, 2025 bilang kanilang deadline sa paghain ng principal brief. Ibig sabihin, dito nila ilalahad ang kanilang pangunahing argumento kung bakit sa tingin nila ay nagkamali si Judge Torres sa kanilang ruling. Ang kanilang kahilingang ito ay ginawa isang linggo matapos po silang magsumite or mag-submit ng kanilang pre-argument statement na nagdidetalye sa mga issue po na nais nilang iapila. Ngayon ay bakit inakala ng iba na taktika ito para magpatagal or delay tactic? Maraming community members ni XRP ang nagsabi na taktika lamang daw ito ng US SEC para magpatagal. Ngunit ayon kay Sherry, isa po siyang kilalang taga-suporta ng XRP, ang hiling na deadline ay sakto lang sa 91 days na time frame na pinapayagan po ng korte ayon sa local rule na 31.2. Ang patakaran na ito ang nag-uutos sa appellant, ang nag-apila, na ipagbigay alam sa clerk ng korte ang deadline na nais nila para sa pag-file ng appeal brief. Kapag hindi po sumunod sa direktiba na ito, ay otomatikong itatakda ng Second Circuit ang deadline sa 40 days or 40 araw pagkatapos ng ready date. Ngayon ay ano naman ang sinabi ni Attorney Jeremy Hogan tungkol dito? Sa kanyang naging reaction ay sinabi po ni Attorney Jeremy Hogan na nakakatawa kung matapos ang January 15, 2025 ay bigla na lamang umupo ang bagong presidente ng US sa January 20, 2025 at tatanggalin ang SEC chairman na si Ginoong Gary Gensler. Pwede rin na magtalaga ng bagong SEC chairman na pro-crypto at maaring makipag-ayos na kay Ripple ang SEC, kaya't posibleng matapos agad ang kaso. Si Ginoong Donald Trump, ang kandidato ng Republican Party, ay nagpahayag po na gusto niyang tanggalin itong si Ginoong Gensler kung siya ang magiging presidenteng muli. Kaya na-content na rin po natin yan sa mga nakalipas na mga videos kung saan ay kapag siya ay naupo bilang Pangulo ng bansang US sa ikalawang pagkakataon. Sa unang pagkakaupo pa lamang niya sa kanyang opisina ay yan raw ang una niyang gagawin. Tatanggalin niya itong si Ginoong Gary Gensler bilang chairman ng SEC. Ngayon ay ano ang epekto naman nito
sa atin bilang mga Pinoy crypto trader o investor. Para sa ating mga Pinoy trader o investor ay mahalaga po ito dahil maaring makaapekto ito sa mga presyo ni XRP at syempre maging sa ibang mga cryptocurrencies. Kapag naaprubahan po ang apela ng SEC at nagtagal pa ang kaso, maaring bumaba ang tiwala ng mga tao kay Ripple at maging kay XRP na posibleng magresulta po sa pagbaba ng presyo nito. Ngunit kung sakaling may bagong pro-crypto SEC chairman at makipag-ayos na lamang kay Ripple, posibleng mag-rally ang mga presyo nito ng pataas. At ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking sariling opinyon ay mahalaga po na bantayan natin ang mga ganitong usapin dahil marami pong maaring mangyari na makaapekto sa mga investment natin. Magkakaroon po ng malaking implikasyon sa crypto market ang anumang pagbabago sa kaso ng SEC laban kay Ripple. Lalo na kung lalong-lalo na kung isa ka rin sa nag-i-invest kay XRP. Kaya tandaan po natin na laging mag-ingat at maging updated sa mga balita. Malaki ang potensyal ng crypto pero mahalaga pa rin ang pagiging maingat sa bawat hakbang. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.